hanggang sa nabuwal si Sisa na dumaraing at hinahaplos ang tama ng latigo. Ang donya ay tuwang-tuwa sa kanyang pagmamalupit, kaya hindi niya namalayan ang pagdating ng asawa. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka man lang nagmagandang gabi? Hindi sumagot ang alperes at sa halip ay tinawag ang bantay. Inutusan itong dalhin ang baliw kay Marta upang mabihisan at magamot. Ipinagbilin ding bigyan ng maraming pagkain at mainam na higaan at binalaan ang bantay na huwag lapastanganin ito sapagkat kinabukas ay dadalhin si Sisa kay Ginoong Ibarra. Mag-iikasampu na ng gabi nang sinindihan ang mga kwitis na pumailan lang sa langit. Dumarami na rin ang mga taong nagtutungo sa liwasan ng bayan na pagtatanghalan ng dula. Si Don Filipo ang nangangasiwa sa palabas. Kausap niya noon si Pilosopo Tasio. Wala po akong magagawa. Ayaw tanggapin ang aking pagbibitiw at tinanong pa ako kung hindi ko kayang gampanan ang aking tungkulin. Sinagot ko siyang, ang bawat tungkulin ay may taglay na kapangyarihan, ngunit ako'y wala. Naputol ang pag-uusap ni na Don Filipo at Pilosopo Tasio nang dumating sina Maria Clara na kasama ang mga kaibigan. Kasunod nilang dumating ang kura, ilang Kastila at mga may kapangyarihan. Sinimulan ang palabas, ngunit sa halip na ang pansin ni Padre Salvi ay nasa entablado, ay nakapako ang kanyang paningin kay Maria Clara. Ang pagdating ni Ibarra ay nagbunga ng alingas-ngas. Hindi nagtagal ay nilapitan ni Padre Salvi si Don Filipo. Maraming sinabi ang kura kay Don Filipo. Ikinalulungkot ko po. Malaki ang naiabuloy ni Ginoong Ibarra, kaya karapatan niyang lumagi rito sapagkat hindi naman nanggugulo. Nagbanta si Padre Salvi. Pinanagot niya ang tenyente sa harap ng Diyos at sa may kapangyarihan kapag hindi niya pinaalis si Ibarra. Sumagot ang tenyente na handa niyang panagutan ang lahat at idinugtong pa na wala siyang ikinatatakot sapagkat nakita niya si Ginoong Ibarra na maghapong kausap ng Kapitan General at ng Alkalde ng lalawigan. Kung gayon, kami ang aalis. Nilapitan ni Ibarra ang mga dalaga. Sinabihang mayroon siyang nalimutan, ngunit babalik din kaagad. Paglisan niya, maya-maya'y lumapit ang 2 gwardya sibil sa tenyente at ipinatitigil ang palabas. Dapat ipatigil ang palabas sapagkat nag-aaway po ang alperes at ang kanyang asawa at hindi sila makatulog sa ingay. Kami may pahintulot ng alkalde at sabihin mo sa alperes na ni ang kapitan na siya kung pinakapuno ay walang karapatan sa amin. Tama. Ang mga tao ay nasiyahan sa natapos na sarswela nang biglang nagkagulo ang mga nanunood. Anong nangyari? Hinagad ng 2 gwardya sibil ang mga musikero upang pigilin ang palabas. Ngunit ang mga ito'y nahuli ng mga kwadrilyerong katulong ni Don Filipo. Pinadala ang mga gwardya sibil na ito sa tribunal. Tamang-tama ang pagbabalik ni Ibarra. Noon din ay hinanap niya si Maria Clara. Ang mga dalagang nangatatakot ay nagsikapit sa bisig ng binata. Si Tia Isabel naman ay walang tigil ng kadadasal ng litanya sa Latin. Nang malaman ng mga tao ang nangyari ay pinaulanan ng bato ang mga gwardya sibil na inihahatid ng kwadrilyero sa tribunal. Isang pulutong ng lalaking nagkakatipon sa liwasan ng bayan ang patakbong nilapitan ni Don Filipo. Hindi niya ito mapayapa kaya't humingi siya ng tulong kay Ibarra. Nabalingan ni Ibarra si Elias. Hiningan niya ito ng tulong at ang piloto'y sumunod naman kaagad. Ang kaguluhan sa liwasan ay sinusubaybayan ni Padre Salvi. Isang pangitain ang nabuo sa kanyang guni-guni. Nakita niya si Ibarra na pangko si Maria Clara na walang malay at nawala sa kadiliman ng gabi. Halos mabaliw si Padre Salvi. Mabilis siyang nagtungo sa liwasan ngunit wala ng tao. Pagkatapos ay nagtungo naman siya sa tahanan ni Kapitan Tiago. Sa nakapinid na durungawan ay nabanaagan niya ang anino ni na Maria Clara at Tia Isabel na nooy may inilalagay sa tasa.
Dahil sa kaguluhang nangyari, si Ibarra ay hindi makatulog, kaya minabuti niyang maghanda ng gamot sa kanyang laboratorio o kabinete. Halos inumaga siya rito